Pag kinakabahan ka, patuloy ka titiwala sa Panginoon. Amen. Hindi sa sarili mong kakayahan. Amen po. Amen. Hallelujah. Pray po muna tayo. Tumitingin doon sa camera. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. We thank you for your goodness. We thank you for your love. We thank you for all the blessings that you have given us. Salamat, Panginoon, dahil you have given us another opportunity, privilege to be here in our church at makarinig na yung salita. At lalo na, Panginoon, maibigay namin ang aming pasasalamat sa iyo sa pamamagitan po ng aming pagpupuri, aming pagsamba, Panginoon, na kung saan po ay pinag-uusapan po namin na isang buwan, Panginoon, bilang aming team over. Kaya dalangin po namin na sa umagang ito bilang kahuli-hulihang linggo po ng Mayo. Dalangin po namin ang patuloy na pangungusap po pa rin sa pamamagitan po ng mga salita. Lord God, ang presensya mo ay maranasan po namin. Punuin mo kami at alam po namin hindi po kami mabibigo sa pagpunta po namin sa church every Sunday, O God. At even today, right now, Lord, we will receive all the blessings that is in store for us, O God. May mga nakahanda kang pagpapala para sa amin, Panginoon. Kaya ang dalangin po namin, buksan mo ang aming puso. Turuan mo kami. Ang aming isipan ay maging malinaw at makapakinig po kami ng maayos sa inyong mga salita, Panginoon. Gamitin mo ako bilang gagawin ng pagpapala, Panginoon. Hallelujah. Mangusap ka sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Passion for Jesus. Kanina nung nag-worship tayo, doon pala sa mga songs, naiiyak na po ako. Kasi hindi ko naman kasi gumagawa po ako ng lineup most of the time. Mabilisan lang yung pag-iisip ko ng message ng song, tapos yung key, yan po ang mga kinoconsider natin. Pag tumutugtog po kasi kami, may tinatawag po tayo mga key signature, time signature, yan po yung musicalities. And then yung, siyempre po, especially yung message ng song. At kanina po, inaiyak ako dahil nagsasalita ang Holy Spirit sa akin. Na sabi niya, kung magiging totoo lang sa inyo at kung maunawaan lang ninyo tong mga songs na to, bro, pakiflash natin yung 5 kanta, no? Bago ako magtuloy-tuloy. Ay, pwede na hindi ka magsalita. Sabi niya sa akin. Pwede na akong hindi mag-speak sa inyo at hindi ko sabihin tong hinanda ko po na pinagpuyatan ko. Okay lang kung naunawaan na po natin yung ating inaawit. Basahin po natin na mabilisan yung mga songs. At nawa po ay every time na aawit tayo, ano po natin mabuti, nguyahin po natin mabuti sa ating espiritu yung mga mensahe na sinasabi ng awit. Ano yung sabi sa unang kanta? Nandito ako, Panginoon, at naparito ako para makita ka. Okay? Kaya lang, ayan, nandito tayo sa kaya lang. Yung iba, nakikita po natin na talagang sa itsura, kasi alam niyo yung itsura na naghahanap. Diba? Yung pag naghahanap ka, yung gano'n ka ng gano'n, pag may hinahanap kang nawawala, you're doing everything. Ginagawa mo lahat para makita mo yung nawawala. Amen. Ibig sabihin, merong action na nakikita sa ating katawang pisikal. Hindi po ba? Kaya lang, sabi doon sa song, I've come to find you. Pero yung iba talagang makikita natin na hindi pa talaga nandoon. Hindi pa nakakonekta. Kaya nga, it's napakahalaga po. It's very important na bago tayo pumunta sa church, dapat nakakonekta na tayo sa Panginoon. Para pagdating natin dito, dagdag na lang yun. Makukuha pa natin yung mga hinanda ng Panginoon. And then I'm asking God, sabi ko, Lord, ang daming beses ko na nagturo about praise and worship, pero bakit laging doon bumabagsak? Laging ganun na nararamdaman ko. So, sabi din sa akin ng Panginoon, ituloy mo pa rin yung tuturo mo kasi mamaya pag-aaralan po natin, mga 7 bagay na humahadlang po sa passion natin o pumapatay sa passion natin. Hindi na po sa pagsamba, overall na po, sa passion natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ano yung mga bagay na yun yung pag-aaralan natin? Tuloy natin, here I am to see your grace. Nandito ako para makita yung biyaya mo. Amen. Loy, kahit basahin ko na itong mga song na to, pwede na eh. To bring to you an offering,
I have to ask myself one thing. Magbibigay ako sa'yo ng kaloob. Kailangan tanungin ko sa sarili ko. Bakit ba? How can I do anything but praise? Meron pa ba akong ibang pwedeng gawin kung hindi magpuri lang sa'yo? Di ba? Kung minsan hindi pa natin magawa. Di ba? Kaya nga kanina sabi ni Pastor John, nung mag-i-speak na si Pastora Sel, sabi niya, at eto na po yung pagkakataon na tatanggap tayo. Alam niyo po, tuwing nakikinig kayo ng salita ng Diyos, kayo po ay tumatanggap. Amen. Amen. Pag nasa church po tayo, nangyayari po dito yung give and take. Kaya dapat po, pag pumupunta kayo sa church, you must give. Ano po yung binibigay natin? Kanino natin binibigay? Binibigay natin sa Panginoon yung pagsamba natin. The glory to His name. Ano ba yung kaluwalhatian? Nakarapat-dapat sa pangalan niya. Tuloy. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. Ikaw sa iyo lang ako nabubuhay. You are King of everything. Ikaw ang hari ng lahat sa aking buhay. I want my life to praise you. Tanungin mo yung katabi mo. Yung buhay mo ba nagiging pagpupuri sa Panginoon? Ano po? Tatanungin niyo yung sarili niyo, ang buhay ko ba nagiging pagpupuri sa Panginoon? Ano yung second verse? Hindi ang kanta na yan. Okay lang, may 10 minutes, matagal-tagal pa naman. Meron pa tayong time to worship. I've come to thank you. Yan, sabi sa Bible, let's enter into His gates with thanksgiving in our hearts. Gustong-gusto ng Panginoon na kapag pumapasok tayo sa Kanyang presensya, mayroong pasasalamat sa puso. Maraming bagay kayo dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Unang-una na po, buhay kayo. Sa amin pong pamilya, meron po kami patay ngayon, yung uncle ko. Nung minsan dumalaw ako sa bahay ng bahay namin sa Sukol. Binati pa ako noon kasi may dala-dala akong ibang motor. Kasi mabait yun talagang nagbikas sa kanya yung pagiging mabait at malambing sa amin. Kaya nga yung kapatid ko tumawag kagabi, umiiyak. Uncle na kapatid ko ng father ko. At kasi nga, mabait sa amin siya. Wala naman siyang tinatangi sa mga pamangkin, lahat mahal niya. At binati pa niya ako na nagkita kami na sabi niya, oh, bakang bago na naman yung motor mo. Ay, sabi ko, hindi, blessing yan. Bigay lang sa akin yan. Kasi po yung motor ko ginagamit ngayon, talagang bigay lang po. At galing sa Panginoon yan. At yung po, isang malaking bagay na dapat ipagpuri mo sa Panginoon ay meron ka pang lakas. Maaaring may mga umiinom dito ng maintenance medicine. Meron nag-high blood, minsan-minsan, sa katigasan na rin ang ulo. Meron tumataas ang blood sugar, sa katigasan na rin ang ulo, kaya umiinom tayo ng gamot. Pero, ang katotohanan, nandito ka pa rin, buhay ka pa rin. No? So, dapat na magpuri sa Panginoon, palapakan niyo po Panginoon sa buhay niyo. Ang problema, hindi natin nakikita yan. No, tingnan po natin yung magagandang bagay sa buhay natin para mapuri niyo po ang Panginoon. Nung minsan po ay nagbabasa ako tumitingin ako sa Facebook kasi ako naman, hindi ako yung nagpe-Facebook tayo pero hindi ako mahilig mag-post. Alam po na iba yan. Magpo-post na kaya pa nag-post ako ng picture ko, talagang napaka-ano yung parang nagiging bomba. Trending. May mga post kasi tayo nakikita na meron na naman makabili ng bagong sasakyan at meron, basta mga kaklase ko po, kaklase ko ng college, kaklase ng high school, maraming blessing na tinatanggap. Personally, marami akong request kay Lord, maraming pinagpe-pray, maraming pangarap. Pero nangusap sa akin si Lord na sabi niya, maging grateful ka kung ano man yung nasa iyo ngayon. Ano po? Maraming bagay pong dapat tayong ipasalamat. Okay, meron akong motor. Salamat sa Panginoon, hindi lahat may motor. Meron akong bagong tricycle ngayon. Salamat sa Panginoon, hindi lahat may tricycle. Yun na lang ang tinitingnan po natin dapat. Kahit maliit o malaking pagpapala, tingnan mo para mapuri mo ang Panginoon sa buhay mo. Ayan po. Hallelujah. Ayan, isang dapat niya pagpasalamat sa Panginoon. Binago niya yung buhay mo. A life you've changed. Here I am, a life you've changed. Kaya kayo nandito kasi bago na yung buhay niyo. Kung hindi kayo na born again, wala kayo dito ngayon. Di ba? Hindi tayo magkakasama, hindi tayo magkakakilala. Because you gave your life. Ito pinakamatindi. Binigay ni Lord yung buhay sa atin. You sacrificed your son for me. Binigay ang ating ama, ang kanyang anak. Na madalas natin narinig, sana lagi natin itong i-keep natin yung flame sa ating heart na maalala natin lagi na
laki ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? Dapat kumami ako pakakwento ko na ngayon. Nagalasan natin narinig ito, baka para sa iba, hindi pa narinig yung kwento na to. Meron isang bata na gumawa ng bangka, at yung bangkang ito ay napakaganda. Mahal na mahal niya. Lagi niyang pinaglalaroan, dinadala niya sa pond para makita niya. Pinaplay niya gano'n. Dumaan na yung bangka. Langoy lang. Tapos, dumating isang araw, mahal na mahal niya yun, nalagaan niya. Dumating isang araw, nung dinala niya uli doon, ay umulan ng malakas. At nagkaroon po ng flash flood. Ang nangyari po, hindi niya nahabol yung bangka niya, tinangay na ng malakas na agos at nawala. At hinanap, hindi niya makita, tanong, wala nakakaalam. Hanggang sa isang araw, may nakapagsabi sa kanya na mayroon daw isang tindahan na nakita yung bangka, kamukha ng bangka niya na ginawa na nandoon at binibenta. Walang atubili itong bata ito, pinuntahan yung bangka at sinabi niya doon sa may-ari, akin yung bangka na yan, babawiin ko. Sabi ng may-ari ng tindahan, hindi pwede, nakita ko na yan, sa akin na yan. Kung gusto mo, bilhin mo ulit. O bilhin mo. Eh, bata lang to, elementary student, so walang trabaho pa, hindi pa kaya. Binibenta ng, palagyan natin 200 pesos ng tindahan. Ngayon, yung bata, gumawa ng paraan, pero kulang pa rin yung paraan na gagawin niya para makuha niya yung bangka at mabili. So sabi ng may-ari, ganito na lang. Every weekend, pumunta ka dito, pagtrabahuhan mo, pagsikapan mo, hanggang sa makumpleto mo yung 200 na ipambabayad mo dito sa bangka. At ganun po ginawa ng bata. Hanggang sa dumating yung panahon na kumpleto niya yung 200, nabili niya uli yung bangka. At napasa kanya yung bangka. At mahal niya po yung bangka, sabi niya, grabe yung pagmamahal ko sa'yo ngayon. Dahil nilikha na kita, binili pa kita. At sinasabi ng Panginoon sa inyo ngayon, ganoon ang pagmamahal ni Lord sa atin. Tayo kanyang nilikha, tapos binili pa tayo ang kanyang dugo. And again, sabi niya, how can I do anything but praise? Wala naman ako pwedeng gawin eh. Di ba? Ay, umiiyak ako kanina. Hindi ako iiyak kasi rejoice in you. Sabi naman dito, magsasaya ako. Today is the day you made. Sabi sa Psalms, di ba? Sa Psalms yan. This is the day that the Lord has made. No? Kahit na may problema, kahit may sakit, still, this is the day that the Lord has made. I will sing for joy, and I will be glad in it. Kanina, hindi nyo na napapansin, pero nagkakatingin na kami ni Jeff, nagkakamali-mali ako ng chords. Kasi kung ano-ano yung pumapasok sa isip ko. Ang daming message na dumadating. Sabi ko, Lord, sana masabi ko lahat to. Today, your promises are true. Okay, ano mga pangako ni Lord sa'yo? Pinangahawakan natin. Yung mercy mo, panibagong mercy uli sa araw na to. Panibagong habag. So, I will rejoice in you. You are the reason. Siya ang dahilan kung bakit tayo kumakanta. You are the reason na nandito tayo. Meron pa ba ibang dahilan? Dahil ba sa cross? Kukunti lang youth dito. Pag youth, nagsisigaman. You are the reason I am free. Malaya ba kayo? Malaya sa kasalanan. At malaya sa utang. Yung mga hindi pa nakakalaya, makakalaya din tayo. You are the reason why I live. Tayo, yun siyang dahilan kaya tayo nabubuhay. Okay. Sige, tuloy na natin doon sa worship. Maganda yung worship eh. Doon talaga matindi. Ano ang desire natin? Ang ating one desire is to be with our God. Kaya tayo nagpupunta sa ating iglesia. At yung pong sinabi mo rin kanina na verse sa John 4:23-24, the time is coming and this is now the time that the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. Okay? Ano ba yung spirit and in truth? So medyo magano na po ka ng konti dito sa message ko para di masyado. Worship. Okay? Gusto ko munang sabihin sa inyo, ano ang definition ng worship? Madalas na natin naririnig, pero just to remind us again, paalala po muli sa atin, sa Hebrew word po, ito po tinatawag na hishtaba. Sa Greek word po, ang tawag dito, salitang proskuneo. Ang ibig sabihin po ng mga word na yan ay, ang basic meaning ay to bow down, lumuhod, with the sense of reverence, respect, and honor. Okay? So, sinasamba natin ang Panginoon dahil we are in awe of God's
power, God's ability, God's knowledge, lahat-lahat na nasa Kanya, di ba? Maraming dahilan kung bakit natin sinasamba ang Panginoon. At ang word na worship, laging mayroon pong physical aspect. Sa Old Testament, okay? Sa Old Testament, maraming beses pong binanggit yung word na worship na ang ibig sabihin ay to bow down. Lumuhod sa harapan. Ngayon sa New Testament po, at saka sa Old Testament po pala, again, dagdag pa, ay ang pagsamba sa kanila, laging mayroong place of worship. Kaya nga dun sa pinag-uusapan kanina, yung sa babaeng Samaritana, ang sabi ni Jesus, darating ang tapanahon, hindi na kayo sasamba dito, doon, saan. Kasi sabi ng babaeng Samaritana, merong place for worship for them. Ang mga Hudyo, meron din place for worship. Ngayon, sa panahon po natin, sabi ni Jesus, ngayon na yung panahon na sasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Yes, we have our church. Nagpapagawa po tayo ng building dahil dito po tayo nag-gather. At mamaya mauunawaan pa natin bakit mahalagang meron na yung gathering. Pero ang worship, ang true worship po ay nasa puso ninyo kahit nasaan kayo. Amen po? Lahat, sabi nga ni Rick Warren, everything that you do, worship yan. Pag alam lang natin at kilala natin mabuti ang Panginoon, we have intimate relationship with Jesus Christ. Lahat ng ginagawa mo, pagsambayan sa Panginoon. Kaya kung nagtatrabaho ka, nasasaba ka sa trabaho mo, ay sinasabi ni Lord sa'yo, alam mo yung pagtatrabaho mo na yan, pagsamba mo rin sa akin yan. Okay, lahat po ng ginagasabi nga nyo, dun sa example sa purpose driven, yung kahit yung naglalaba, di ba? Kahit yung naglalaba, pagka ang ginagawa niya ay masaya siya at talagang para sa Panginoon yun, pagsamba yun. Ano sabi sa One Desire? You gave it all for me, my soul desire, my everything. And all I am is devoted to you. Are you devoted? Ano ba ibig sabihin ng devoted? Hopelessly devoted to you. Yung talagang lahat-lahat, parang pag nawala siya, wala ka na, parang mamamatay ka na. Kaya nga hopelessly devoted. How could I fail to see you are the love that rescued me? Pag-ibig mo ang sumakit sa akin. Amen. Pinuputi ito sinagip ng Panginoon. Lahat po tayo inaamo ng Panginoon from the peak. Yung pong balon na dapat sana mapapahamak tayo. Ako po, ang patotoo ko, mabait na anak, sumusunod sa magulang, pero pag nasa eskwelahan po tayo, marami rin tayong kalokohan. Masunurin ako, alam, kahit sa sukol, alam na mabait na bata, ito narinig ko lagi yan. Kasi alam nila, runner ako, runner. Pero meron pa rin akong tinatagong kasalanan. At alam ko na hindi ako maliligtas kung hindi dahil sa pagmamahal ng Panginoon at hinango niya ako. Pasalamatan mo Panginoon dahil nakilala mo siya. Amen. Okay, okay. Ito, sabi dito, and oh, how could I not be moved? Bakit nga ba? Ang tanong ko sa inyo, bakit hindi kayo namumove? Ano po? Hindi kayo namumove? Late pa nga kayo dumadating eh. Ano? Hindi po kayo namumove, hindi nyo binibigay yung best ninyo. Every Sunday, kulang ang inyong pagsamba. Sabi ko nga, give and take. Kailangan nagbibigay din po tayo dito. Nagbibigay po tayo sa Panginoon. Amen? At sa punto pong ito, nais kong ibigay po natin ating kaloob sa ating Panginoon is another form of worship. Yung pong ating tithes and offering. Sige po, alam po, naka-ready na kayo. Hallelujah. Isang paraan po na pagpapakita, na pagbibigay ng pagmamahal at pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga pera. Hallelujah. Sige po. Sige po, tayo na po tayo. Let's give. Sige po natin kay Lord. Thank you God for your goodness. Thank you for the blessings that you have given us. Hallelujah. Thank you God. Alam po namin Panginoon, ibabalik mo to sa amin na maraming beses. Siksik, digdig at umaapaw pa. Hallelujah. Lord, we thank you for all the blessings that you have given us. At ito po isang paraan na pagpapasalamat sa iyo sa pamagitan po ng aming mga kaloob sa iyo, Panginoon. Thank you, God. Bless our church in Jesus' name. Amen. Okay, tuloy na natin. Lord, there is just one thing that I will seek. This is my cry. My one desire just to be where you are, Lord, now and forever. Amen. Sige, okay na yan. Okay, pag-usapan po natin ngayon, ang title ng talaga ituturo ko sa inyo. Magbilis na po to, don't worry. May dinaragdagan lang kasi
pumapasok po sa isip ko kanina yun. Ang title na ginawa ko po ay Passion for Worship, Passion for God. Okay? Kung may passion ka for God, meron ka dapat passion for worship. At hindi din pwedeng meron ka lang passion for worship na wala kang passion for God. Baka magkabaliktad yung P sa KF ko. Sabi ganun. Mayroon pa naman English major dito na board passer. Baka mapagalitan tayo. Okay. Mark 12:13. I believe, alam niyo itong verse na to. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Sabi po sa, maganda sa The Message, sabi dito, so love the Lord your God with all your passion, and prayer, and intelligence, and energy. Kaya pag nandito tayo sa church, di ba, all out talaga tayo pag sumamba. At nami-miss ko na po yung mga panahon na gano'n talagang meron pang medal ang piririk. Lumulundag tayo sa parang kahit basta may maaakyat. Pag nag-worship, nagpa-praise and worship, tatandaan niyo ba yan, Ate SP? Si Kuya Claro, tatandaan niyo ba yung gano'ng praise and worship natin? Na nagla-line up tayo ng 10. Kasi ang mga kanta nun, chorus lang, walang verse. Ngayon kasi ang mga kanta, may verse, may chorus, meron pang pre-chorus, meron pang coda, meron pang refrain. Ngayon, nung araw, usually dalawa lang eh. Isang verse, ang chorus, okay na. Kaya line up namin, minsan dalawa po. At nakakamiss po yung mga ganong panahon na minamahal natin ang Panginoon, na pinapakita natin with all our passion. Now, ano po ba yung passion? Sabi sa Webster, strong feeling and of enthusiasm. Pag sinabi enthusiastic ka, masigla ka. Okay? Pag pumupunta ba kayo sa church, masigla kayo? Oh. Kanina kaya naiiyak po ako eh. Sabi ko, Lord, nakakaiyak naman. Bakit gano'n may mga itsura na parang hindi masigla? Passion is excitement for something. Excited pa ba kayo pag pupunta sa church? Okay, mga musicians, singers, excited pa ba kayo? Sa ginagawa natin. Baka mamaya, turo ako ng turo kayo, hindi na kayo excited. Dapat po, hindi nawawala excitement. Okay, sa pagmamahalang mag-asawa, pag nawala ang excitement, nagiging dry na po. At ang tendency, lalo na pag hindi Christian, ang tendency maghihiwalay yan. Kaya nga, dapat lagi nire-rekindle yun eh. Yung passion. Yung talagang, yung pakiramdam nung nagliligawan pa lang kayo. Kasi si Maricel, si Pastor John, kasi lagi nagliligawan. Hanggang FB, nagliligawan niya. So meron po talaga mga showing, meron talaga ganun pinapakita. Kami mag-asawa, alam naman ang asawa ko magkano ko siya kamahal. Kahit hindi tayo nag-propose sa FB, pero kami po, ay nagkakaintindihan na kami yan. At sabi po sa mga mag-asawa, ganun, lagi natin nire-rekindle. How much more yung relasyon natin kay Lord? Dapat po yung passion, lagi nandyan, wag niyo pong, wag mawawala. Ano ba yung sinasabi kong passion? Ano ba yung naramdaman niyo nung nakakilala kayo kay Lord? Nung una? Matindi, parang lahat ng Bible study gusto mo puntahan. Naalala ko nung araw, isa lang ang service namin, yung Fort Pera, doon ako natuto mag-drive. Walang reserbang gulong, bulok na bulok, butas-butas sa sahig. Pero hanggang bubong, napupulong nito. Natatandaan ni Brother Claro yun, natatawa siya. Nag-drive niya yun eh. Pupunta kami Makabebe. May gawain tayo dati doon eh. May church pa rin doon, kaya hindi na po natin lahat halos kami nandun. Kung saan may gawain. Ganun po yung panahon ng mga bagong Christian. At alam ko kayo din, yung mga ngayon na born again, yung mga lately lang na born again, yung sobrang passion, yung pakiramdam na gusto niyo lagi nasa church, nandun, di ba? Gusto niyo laging nakakarinig kayo ng praise and worship, di ba? Gusto niyo laging nakikita niyo yung kapatid niyo, kasama niyo, nakakarinig kayo ng word of God, di ba? Okay, so yun po yung dapat nababalik yung passion na yun. Huwag mawawala. No? Huwag po niyo pabayaan mawala yung passion. Sabi dito, passion is what energizes life. Pag walang passion, wala nang energy. Passion makes the impossible possible. Passion gives you a reason to get up in the morning and go. Okay. Bakit tayo bumabangon? Dahil may commercial Nescafe niyan. Nescafe ba yun? Ba't ka bumabangon sa umaga? Sabi ng Nescafe. Para magkape. Bakit tayo bumabangon sa umaga? Sa mga ama ng tahanan. Unang naiisip ng ama ng tahanan, punta sa trabaho. Pagkakakitaan. Kasi ang passion niya, para mataguin niya yung pamilya niya. Di po ba? Ang mga mother, ang passion niyan, maglalaba.
magluluto, maghahanda, ano. So, lahat po tayo may kanya-kanyang passion. Without passion, life becomes boring. Okay, mabobore tayo, masasawa tayo sa ginagawa natin, hanggang dumating ang time, ayaw na natin umakin. Okay, kahit sa amin po mga musician, salamat na lang kay Lord, kahit alam nyo, kahit po kami, kahit ako personally, tumutugtog ako kay Lord, kumakanta, pero minsan may mga time na parang nakakapagod, parang nasasawa ka. Pag hindi mo inaayos yung relasyon mo kay Lord, patay kang bata ka. Mawawala ka. Lahat po nagiging monotonous, sabi dito, and nagiging routine na lang lahat. Huwag naman sana dumating yung pagkakataon na gano'n, napupunta na tayo sa church dahil routine na lang, every Sunday nandito tayo. God created you with emotions to have passion. So may emotion tayo, di ba? May pakiramdam, nagmamahal, nagiging emotional sa worship. Pag naramdaman mo yung presence ni Lord, naiiyak ka, it's because of that emotion. Bigay yan ni Lord sa atin. Marami pa dito, pero hindi ko na nababasahin para tuloy na po tayo. Now, gusto ko kasi mag-worship tayo matagal mamaya. Dalawang bagay po about worship. Dalawang katotohanan patungkol sa pagsamba. Worship is what we were created for. Tandaan po natin yan, huwag natin kakalimutan. Kaya ka nilikha ng Panginoon para magbigay ng kaluguran sa Kanya. Ako'y nilikha, sadyang para sa'yo. Lahat sa akin, inaanay sa'yo ang iyong kaluguran. Ang siyang nais ko, maging kagalakan sa puso mo. Okay, so, yung buhay niyo po, alam niyo po, mahal na mahal kayo ni Lord. Kaya kung kahit na minsan nagkakamali tayo, huwag niyo nang isipin na mawala yung love ni Lord. Tuwan-tuwa si Lord sa iyo, mahal na mahal ka niya. Sabi niya sa umagang ito, sabik na sabik ako sa iyo, anak, sa tunay na pagsamba mo. Okay, bigay po natin ating true worship. Pangalawa po, about worship. This is the final end of all existence. Ito po yung katapusan natin. Okay, lahat po tayo mamamatay. At pag namatay tayo, pupunta tayo sa langit. Ito lang po talaga yung gagawin natin. Hindi na kayo magtuturo ng bata. Kaya ng children's ministry. Okay. Mag-G12 pa ba tayo doon? Sasamba tayo sa Panginoon pagdating natin sa langit. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari doon. Pero sa Revelation, ang malinaw na pinapakita ay ang pagsamba sa Panginoon ang mananatili. Okay? So, worship is what we were created for, and worship is the final end of all existence. The worship of God. So, tingnan po natin ngayon. Ano ba yung mga bagay na pumapatay? Okay, sa passion. 7 passions. 7 bagay lang po ito. 7 passion killers. Pumapatay sa passion natin. Ready na po kayo? Okay. Number 1. Unbalanced schedule. Okay. Hindi balanse ang schedule. Sabi dito, ang ibig sabihin niyan ay maaaring ikaw ay sobra sa trabaho o kulang sa trabaho. Kapag ikaw ay sobra sa trabaho, mawawala yung passion mo for our God. At kapag nawawala yung passion mo para sa personal relationship mo kay God, definitely, mahihirapan po tayo kahit po kami putol ang ugat sa kasisigaw dito, sabihin namin na, purihin mo ang Panginoon, sumigaw tayo sa Panginoon. Hindi po talaga kayo sisigaw pag nawawala na po yung passion dahil sa sobrang trabaho. Okay? Hindi ko po sinasabing masama magtrabaho. Huwag niyo pong sasabihin na sinasabi kong masama magtrabaho. Lahat po tayo, ginagawa po natin yan. Kahit ako, nagsa-sideline, tuturo para magkapera, madagdagan ng budget. Pero dapat, balanse po. Okay? Sabi po ng Bible, Ecclesiastes to there's a time, there's a season for everything. Diba? Yun yung Ecclesiastes chapter 3. Papo, tama ba ako? Doon kasi yung God made all things beautiful in His time. 3:11. Okay. There's a season for everything and there's a rhythm to life. You need both in your life, both input and output. Kailangan po natin ng input at output. Dapat balanse.
kailangan po meron tayong panahon na nagtatrabaho at meron panahon na nagpapahinga. Alam niyo po, sinabi po sa Bible na, sabi po sa Psalms 127 verse 2. Hindi nga, tingnan natin, Keds. Hindi ka natin nababasa, yung tagabasa natin, matagal. Mamaya, mag-quote ka na lang. Alam ko may kabisado ka. Ayun. It is vain for you to rise up early. Gigising ka ng maaga. Tapos, to take rest late. To eat the bread of toil, so he given unto his beloved sleep. Ano bang version niyan? NIV na. American Standard yan. Masabi sa NIV, in vain you rise early and stay up late. Maaga kang gigising, tapos late ka na matutulog at natrabaho. Para sa pagkain. Ayan, sabi doon, toiling for food to eat. Pero sabi doon sa huli, he grants sleep to those he loves. Ang gusto ng Panginoon sa mga mahal niya, sino po dito mahal ng Panginoon? Okay, taas ang kamay, mahal ng Panginoon. Okay. Mamahinga na lang po kayo. Okay? Ay, pastor, hindi na po sa nagtatrabaho yan kahit sa atin. Wag muna ngayon. Hindi, wag ngayon. Wag po kayo ngayon mapapahinga, preaching time. There's a time for everything. Mamaya po yung pahinga. Okay, kasi itong week po na to talaga sobrang kami eh. Dami pong ginawa. Itong month pala na to, pabilis sa dami natin ginawa. So, there's a time for everything, nagtatrabaho at magpapahinga. At alam niyo po, posible din po sa amin ng mga worker na nandito sa church na sobrang trabaho ng trabaho sa ministry, pero nakakalimutan na pala yung personal relationship kay God. Ako po, aminado ako, madalas nangyayari sa akin yan. Kasi may Bible reading po tayong sinusundan. Ngayon, pagka meron po mga araw na sobrang busy, nami-miss yung Bible reading, naiiwanan ka ngayon. Tapos nagigilty ka. Yun, yan yung problema ng sobrang busy. Kaya kailangan po, i-schedule po natin talaga yung ating mga ginagawa. Okay? So, unang-una po, unbalanced schedule. Pangalawa, mabilis lang po tayo. Unused talent. Mga talento na hindi pinapagamit. Ayan, kaya nasabi ko, salamat sa Panginoon dahil nandito kami sa ministeryo na to, na nagagamit yung talento namin. Kasi, kahit po kami, nakakaranas kami ng panghihina. Kahit ako, nakakaranas ako ng panghihina. Pero dahil dito sa talento binigay ni Lord, ito po yung nag-hold na parang nagiging dahilan para lagi ko pong pag-initin yung relasyon ko sa Panginoon. Kasi hindi po ako pwede magpakanta. I'm speaking for everybody po dito, lahat ng tumatayo. Hindi po kami pwedeng tumayo na wala kami ibibigay. Kailangan po bago kami tumayo at magturo sa inyo o magpaawit o tumugtog, dapat meron kami pwedeng ibigay sa inyo. Ano po, dapat may mai-input kami. Kaya nag-output kami para sa inyong kayo ay magkaroon ng input. So kami naman po, mag-i-input din kami dapat. Okay. So ito pong talento na binigay ni Lord, naging paraan po para lagi ko pong alabin ang aking relasyon sa Panginoon para every time na tumutugtog, hindi mukhang parang sawa sa ginagawa. Dapat laging mayroon nandun yung excitement. Kaya sa buhay po natin, the Lord has given us talents and abilities. Lahat po tayo may mga talento. Marami pong mga pwede kayong gawin sa church. Ipagamit niyo po yung mga talento niyo para yung passion niyo for God, hindi po mawala. Kasi pag nagiging church goer lang kayo every Sunday, wala kayong ginagawa, malaki pa rin po ang kulang. Okay? So, we must use our talent for the glory of God. Ang music ministry po, nangangailangan po kami ng mga singers kasi papalitan po na yung mga singers. Nagtatandaan na raw, sabi ni Bishop, sabi sa akin. Unang, sabi ni Bishop yun, pinento ko sa kanila yun. Sabi na, yung mga singers mo, nagkakaedad na. Yun ang kailangan, mag-train ka na ng mga bago. Pero alam niyo ito, mga singer na ito, kahit nagkakaedad na, ito yung mga faithful. Ay, masunurin. Sunurin, pero late kayo kanina. Sabi ko, 9:30 kayo nandito. Kaya nakutusan magtimpla ng kape. Mga ganun. Pero welcome po. Okay, so yung mga may talento po dyan, regardless of age. Especially youth. Okay, yung mga dating naglilingkod na, tapos tumigil kayo. Nakita ko kasi si Jen. Dati nang tumutugtog, tumigil. Balikan niyo po yung ministry niyo. Hindi niyo ba nami-miss?
Okay? So para yung passion nandiyan pa rin, maglingkod tayo kay God. Amen po? Kung hindi kayo marunong kumanta, medyo talagang meron ganun eh. Meron talagang gifted kumanta, meron naman talagang out of tune. Okay. Pwede naman kayo maglingkod sa Panginoon. Ang dami pong open na na trabaho po sa church. Especially yung cell group po na ginagawa natin. Kailangan po natin ng mga leaders. Okay? Pag-gamit niyo po yung talento niyo, baka hindi niyo lang binibigay kay Lord niya, pero magiging magaling na preacher pala kayo. Mamaya, meron kayong gift as evangelist. Yung pong tatlong gawain po natin. Meron pong dalawang evangelist na kaming na-discover yung magaling. Si Brother Noel, Brother Eddie, at meron po tayong upcoming na pangatlo. Surprise yun sa Area 3. So, lahat po yung may talento. Pag-gamit niyo po kay Lord yan, po? Sabi po sa 1 Peter 4:10, each of you has been blessed with one of God's many wonderful gifts. Ay, marami pong mga talentong binigay sa atin ng Panginoon. So, use your gifts well. Gamitin po natin ang ating mga talento para sa ating Panginoon. At, ito po, ang gifts po na binigay sa atin ni Lord, hindi po para sa ating sariling benefit. Okay? Binigyan po tayo ng gift ni Lord para po sa benefit of others. Amen po ba? Yung talentong binigay ni Lord sa'yo, pag hindi mo pinagamit yan, hindi makukuha ng katabi mo yung pagpapala na dapat sana matatanggap niya sa pamamagitan ng talento mo. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na nilagay ako ni Lord sa church na to dahil marami na po tayo napuntahan na church, especially po sa music ministry dahil nandito po tayo. Dito po sa church, very talented talaga mga musicians, talented na mga singers, mga sharp ang ears. Marami na po tayong naturuan na mga ibang church pero talaga nakita ko iba yung binigay ni Lord dito. No wonder. Kasi po ang ating church ay tinawag talaga sa worship. Hindi po ba? Okay? So mamaya, patunayan po natin tinawag po tayo sa worship. Not just in our church, kahit po nasa bahay tayo, kahit nasaan tayo, dapat pang pinapakita natin yung life of worship. So again, your talent is not for you. It's not for your own only. Ang talent niyo po ay para sa iba. Paggamit niyo po kay Lord yan. Kwento ko lang po. Alam niyo po, maging transparent lang po ako sa inyo, ilang beses kong tinangkang iwanan tong church na to. Not just once, not just twice, but pipes. Binilang ko pipes nga yata. Bago po ako nagpunta ng Thailand, twice ako nag-attempt pagpunta ng United States. May kumuha po sa ating church, pero hindi po tayo inaalam ni Lord na mapunta doon. Pangatlo, nag-Thailand po tayo, nakapunta tayo ng Thailand, pinauwi tayo ni Lord, pinabalik tayo sa church. Pang-apat, ano ba pang-apat ko? Dubai. Yan, Dubai. Pang-lima yung kay Bishop mo lang. Na pinangako ni Bishop. So, 5. Na nakahalagay sa puso ko na iwanan ko yung church. So, nagtatanong ako kay Lord, Lord, ba't di ako makalis-alis dito sa church? Kasi, sabi ni Lord sa akin, binigyan kita ng talento para mag-inspire sa iba, especially dito sa church, na sumamba sa Panginoon. At yun po yung dahilan kung bakit ako nandito. At sabi mo sa katabi mo, meron dahilan ng Panginoon kung bakit ako nandito sa church. So the Lord is saying to you right now, you have your place in this world. Sabi sa kanta ni Michael W. Smith, my place in this world. Ito yung place of, ito yung lugar natin na binigay sa atin ni Lord. Amen? Hallelujah. So we are here to inspire others. So nawa po, ma-inspire po natin yung iba sa paglilingkod sa Panginoon. Pangatlo, eto, nakakasira din ng passion. Unconfessed sin. Yung mga kasalanan na hindi natin hinihingi ng tawad sa Panginoon o yung mga kasalanan na kinukubli natin. Yung mga kasalanan na tinatago pa rin natin hanggang ngayon. Ito po yung mga nakakahadlang at tumatanggal ng kaligayahan natin kapag nasa church. Okay? Sige po, pag gumawa po tayo ng kasalanan tapos nandito tayo sa church at lalo na especially during time of worship, ano yung nararamdaman natin? Parang ang bigat, hindi tayo makalipad. Di ba? Yung guilt feeling, yan po yung sobrang pumapatay sa passion natin for our worship. Ay, kaya kung meron po tayo mga tinatagong mga kasalanan pa, ito po yung oras para isuko natin yan sa Panginoon. Ano po, sa Psalms po makikita natin sinabi ni David yan. Ano sabi ni David?
Psalms 38, 4-6. My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. I am bowed down and I am brought low. Yun. Sa kasalanan na nagawa ko ay parang itong napakahirap dali, napakabigat at ito'y nagpapabagsak sa akin. Kaya pag nandito tayo sa church at mayroon pa tayong mga kasalanan na inaalagaan pa natin na kasalanan, hindi pa natin sinusuko hanggang ngayon, mahirap talaga sumamba sa Panginoon. Kaya isuko po natin sa Panginoon. Amen. Sige po, bigyan ko po kayo ng konting panahon. At sandali manalangin po tayo. Personal prayer niyo po kay Lord, kausapin niyo siya ngayon. At examine niyo po yung sarili niyo. I believe meron pang mga konting kailangan ibigay kay Lord, ibigay sa Kanya. Hindi ng power. Hallelujah. Thank God. Salamat sa Panginoon sa 1 John 1:9. Ano po ang sabi doon? Pag kinumpisan ng ating mga labi ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo ay patatawarin. Amen po. Kaya pag sinabi mo sa Panginoon yung kasalanan mo at kinumpisan mo sa Kanya, patatawarin tayo ng Panginoon. Pang-apat, unresolved conflict. Ano naman itong unresolved conflict? Linggo, nagbihis ka, pupunta ka na sa church. Bigla kayo nag-away yung asawa mo. Paano na ngayon? Pupunta ka sa church. Magkikita kayo sa church ng asawa mo. Nung nasa church na kayo, pareho kayo hindi makasamba sa Panginoon. O kaya naman, ganito yung senaryo. Yung asawa mo sumasamba sa Panginoon, pero ikaw hindi. Kasi inis na inis ka, at galit na galit ka sa asawa mo. Taas-taas pa ng kamay ko. Isod sa asawa. O kaya, hindi sa asawa. Pwedeng sa kapatid. Diba? Anak. Tigas ng ulo. Attend pa ng attend ng Ignite. Hindi naman nagbabago. Umattend pa naman ng camp. Ang tempo ng camp nila ay prevailing passion. So, ang talong po ngayon, sino po ang talo? Yung nagtatanim. Yung asawa mo sumasamba na sa Panginoon. Ibig sabihin, para sa kanya, baliwala na lang yun. Kasi nakakasamba na siya eh. Ikaw ang kawawa, hindi ka makasamba. Okay, kaya bago kayo pumunta ng church, okay, pag medyo nagkaroon kayo ng konting argument, ayusin niyo po. Para pagpunta niyo sa church, malinis ang ating puso at makakalabi tayo sa Panginoon at talagang all out tayo sa ating pagsamba. So, forgive. Ang antidote dyan, forgive and forget. Si Lord, pag nagpatawad, kinakalimutan. Ayun yung binasa mong verse kanina nung first service. Pang-5, dalawa na lang po. Unsupported lifestyle. Ano ba yung lifestyle? Ano ba yung lifestyle ng Christian? Dapat worship. Worship must be our lifestyle. Diba? Ilang beses natin narinig sa preaching yan. Dapat lifestyle mo yung worship. Ano ibig sabihin ng lifestyle? Dapat hindi ka na pinipilit. Natural lang sa'yo yun. Lifestyle mo yun eh. At ano ibig sabihin ng unsupported? Yung unsupported lifestyle, kung ang lifestyle mo worship, dapat sinusuportahan mo yung lifestyle mo na yan. Ibig ko sabihin, pag gusto mo maging worshipful, dapat sumasama ka din sa mga tao na worshipful. Okay? Kung gusto mong yung word na ignite, ibig sabihin nun, sindihan eh. Okay? Para magliyab ka, tumatabi ka sa taong nagliliyab. Okay? Huwag po kayo sumasama sa mga taong negatibo at walang magagawa sa inyo kundi ibagsak ang spiritual life mo at manghina ka. Okay? So, ang samahan mong tao ay ang member ng Kalupit Christian Worship Center. Amen! Hallelujah! Yung sa likod, parang hindi pumapalakpak. Hindi yata kayo convince, ha? Nagliliyab pa kayo sa Panginoon. Amen! Ayan. Naku, nakita ko si Brother Pempe pagdating sa worship dito. Talagang tabihan nyo yan. Talagang grabe yan. Umiikot. Gusto niya yung sumasamba talaga sa Panginoon. Okay, so supportan po natin ang ating lifestyle of worship. Dapat, lagi tayo nakikinig ng
praise and worship, mga gospel song, dapat yung namamotivate tayo to worship God. Okay? Iwasan na po natin makinig ng mga kanta na nagmamotivate sa atin na maging malungkot. Ano ba yung mga kanta na yan? Ito, sample. Ayan, kakanta na naman tayo. Ay, Mr. Lonely. Ito yung kay Ogie. Palagi ko si Ogie hindi nagagawa ng kasi born again na. Lahat, pansinin niyo yung mga kanta ni Ogie, puro bigo. Diba? Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdugo ang puso. Kaya pag pinakinggan mo yan, naalala mo na busted ka. Imbis na ang maisip mo si Lord, naisip mo yung mga panahon na malungkot ka. Okay. Yun. Bakit yun iniisip ko? Bakit ngayon ka nang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso'y mayroon ng laman? Hindi mo pwedeng kantahin kay Lord yan. Parang nagdadalawang isip ka pa kay Lord, no? Di ba? Buti na lang, mas maganda yun. Buti na lang dumating ka. Buti na lang nakilala kita, Lord. Di ba? Kasi dati bigo ako. Okay, so much for that. Maraming songs na nagbibigay ng negatibong epekto sa atin. Iwasan po natin mga kanta na yan na pumapasok sa isip natin. Ang dapat pumapasok sa isipin natin, yung mga kanta na nag-glorify kay Lord, yung nagpapakita ng kanyang goodness, yung nagpapakita ng kanyang greatness, yung mga magagandang bagay na ginawa ni Lord sa buhay mo, ang na-edify. Amen. Ito po mga songs. Unsupported lifestyle. Supportan natin ang ating buhay ng magagandang bagay. Hebrews 10:25. Yun ang sabi ko, i-quote mo. Huwag daw natin kalilimutan ang mga pagtitipon. Itong ginagawa natin na ito, sinusuportahan natin ang lifestyle of worship. Ay, napahiya ako. Alam mo, kabisado mo yun, ang best natin. Yun po yung, huwag daw natin kalilimutan, Hebrews 10:25. Huwag natin kalilimutan ang mga pagtitipong tulad ng ganito. Okay? Bakit daw natin huwag kalilimutan? Kasi yung iba nakakalimot daw, yung iba namatay na. Namamatay yung espiritu. Not just physically, spiritually namamatay sila. Pagkaka hindi po tayo pumupunta sa mga fellowship. Sa fellowship po, dito tayo nagpapalakasan. Okay? Pag nakikita ko si Tintin, natutuwa ako dahil kulot. Hindi, talaga natutuwa ako sa kanya dahil masaya yung bata. Isa pang gusto ko lagi nakikita si Desi, lagi nakangiti. Okay? So pag nakikita-kita po tayo sa church, iba't iba po tayo ng character, pero we complement each other. Di po ba? Nagpapalakas po tayo sa bawat isa. Maaaring ako, may mga weaknesses pa rin, may mga nagagawang hindi tama. Pero meron akong pwedeng ibigay sa inyo na wala sa inyo. Ayun naman, meron kayong maibibigay sa akin na wala sa akin. Kaya dapat po nagkikita-kita tayo. Huwag natin kakalimutan yung fellowship. Okay. Ang 6 na tayo. 5 na ba yun? Ito. Unclear purpose. Kaya minsan hindi natin nawawala yung passion kasi hindi malinaw sa atin kung ano talaga yung purpose ng ating buhay. Kapag walang purpose ang buhay mo, mawawala ng silbi ang lahat. Bakit ka pa nabubuhay? Dapat siguro kunin ka na ni Lord. Pag walang purpose ang buhay. Malalala ko si Nanay Huling. Ay sinasabi ko sa kanya, bibigyan pa ni Lord ng kayo na mahabang buhay kasi lagi nagreklamo yun no, na may nararamdaman sa katawan. Pastor, talaga lagi sa likod ko. Kaya sabi ko, bibigyan pa kayo ni Lord ng mahabang buhay kasi mapagmahal po siya sa mga apo niya. At kapag may purpose pa ang buhay mo, pag nakikita ni Lord na mayroon ka pang silbi dito sa mundo, hindi ka pa niya kukunin. Amen. Kaya dapat po alam natin yung purpose natin. Ano yung purpose ng ating buhay? Number 1, to worship God. So, we must see to it na lagi natin nasasamba ang Panginoon. Nabibigyan natin siya ng kaluwalhatian. Nagbibigay tayo ng effort for our worship, for our living God. Life without purpose is activity without direction. Pag walang purpose, walang direction ang buhay natin. Pero kapag may purpose ka, mayroong kang pupuntahan. Diba? Ang hirap yatang pumunta nang hindi mo alam ang pupuntahan mo. Buti na lang ngayon, uso na yung GPS. Naalala ko minsan ginamit yung GPS, naligaw kami. Palpak din pala pag hindi updated yung lugar. May pinuntahan kaming resort, pinuntahan na ng birthday po ni Nicole. Pinuntahan ko yung GPS. Pagdating namin doon sa you have reached your destination, sabi nila kasalita. Bukit? Ganyan na yung tsura.
Asan yung resort dito? Nagtanong kami ng mga tao naglalakad, natawa pa eh. Sabi ko, saan yung St. Agatha Resort? Naku, hindi dito, doon pa yung sa highway. Ayun. So, pag wala pong direksyon, ganun, nung yan, maliligaw tayo. Dapat po ay meron tayong sense of direction. So, ang direction po ng ating buhay, ang purpose po ng buhay natin, to glorify God. Tandaan niyo yan. Magbigay ng kalulatian kay Lord. At pinakahuli, eto, undernourished spirit or malnourished na espiritu. Ano po ba yung mga malnourished na spirit? Ito po yung relasyon po natin sa Panginoon ay kulang na kulang at malnourished. Meron po dito 5 bagay. Ito galing kay Rick Warren. Ano ba yung purpose ng ating buhay? Ito po, 5. You need times of worship with God every day. Where you get to know Him. Ito po yung private worship. So dapat po yung 5 na to balanse sa buhay natin. Dapat meron kang time of private worship and then meron din po tayong time of corporate worship. Ito po yung corporate. Pero meron pong private worship na tayo lang talaga with our God. Yun po yung tinatawag natin na soaking. Ito soak tayo sa presence of God. You need fellowship with other believers. Kailangan may fellowship tayo. You need to read God's Word and grow to be more like Christ. Dapat, nagbabasa tayo ng Bible. Kaya pag nagkulang ng 5 na to, kulang pa rin, maging malnourished tayo. You need to have a ministry. Yun yung sabi kanina na dapat yung talent nyo, paggamit nyo kay Lord. Where you're using your talents to help other people. And you need a mission in the world where you're sharing your faith. So dapat po, magpagamit tayo sa Panginoon para maibagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen. At kapag nangyayari yan sa buhay natin, hindi po magiging payat ang ating espiritu, hindi tayo magiging malnourished. Amen. And I believe, kapag itong 7 na to ay na-overcome natin, hindi na po kami magpapakahirap dito sa pagpapakanta. Baka hindi pa kami nag-i-intro, nagsasayaw, naglulundagan na kayo. Ano ba? Ngiti nga po dyan. Amen. Okay, tayo po tayo lahat. At magkababakas po ako sa isang kwento. Okay, ang kwento po. Ang time of worship po, huwag niyo pong pababayaan na makalagpas ang time of worship na wala nangyayari sa inyo. Huwag niyo pong pababayaan na matapos ang ating pagsamba, hindi na po sa pagkakantahan. Huwag niyo pababayaan na pag nandito na kayo sa church, wala nangyari sa buhay niyo at hindi niyo naranasan si God. Dapat po every time na napupunta tayo sa church, hindi parang ritual lang. Hindi parang dati rin po tayo, hindi parang religious lang tayo, hindi parang religion lang po ito. Dapat na nagpupunta tayo sa church, pag labas natin ng church, may naranasan tayo at naranasan natin ating Panginoon. Amen po. Isang kwento po. Meron pong isang youth na napaka-passionate niya about God. Passionate siya sa worship. At gusto pa niya madagdagan yung passion na yun. So, nagpupunta siya sa iba't ibang mga Christian. Pakinggan po natin itong kwento. Yan. Nagpupunta sa iba't ibang lugar para mag-interview ng mga Kristiyano para malaman kung ano yung mga sikreto ng mga successful o mga victorious na Kristiyano na to. At isang matanda po ang kinausap niya. Itong matanda na to, ganda daw ng reputasyon doon sa lugar. Matagal na siyang Christian, hindi siya nagbabackslide. Hanggang sa nagkaedad na siya, ganun pa rin yung faith niya, hindi nagbabago. Simula nakakilala siya kay Lord, hanggang sa tumanda siya, ganun ang faith niya. Sabi niya ng bata, ano ba sikreto mo, tatay, bakit ganyan katindi ang pananampalataya mo? Nagkwento po yung matanda ng ganito. Isang araw daw, nakaupo sila nung aso niya sa isang park. Bigla na lang daw may lumundag na white rabbit na malaki sa harapan nila. At syempre, alam niyo naman ang attitude ng aso pag nakakita ng gano'n, anong gagawin? Hahabulin. Hinabol po ng aso yung rabbit. So, habol. Hanggang sa dumating yung time, nakita ng ibang aso. Ano lang attitude ng ibang aso? Pag may nakitang may nahabol yung ibang aso, hahabol na rin. Takbo na rin sila ngayon. Takbo. Hanggang sa dumating yung time na napagod yung ibang aso dahil liko-liko, lundag, huminto na yung iba. Pero yung aso nung matanda, naiwan siya kung hahabol dun sa rabbit.
Natapos na po yung kwento doon. Sabi ng bata, ano po ang kaugnayan ng pagiging passionate sa kwento niya? Ang dapat naging tanong mo ganito, sabi ng matanda. Bakit hindi tumigil yung aso ko sa paghabol? Bakit yung ibang aso tumigil na? Ang sagot ay ganito, sabi ng matanda. Kasi yung aso ko, nakita niya yung rabbit ng mata niya. Kaya hindi siya tumigil. Yung ibang aso, nakigaya lang. Kaya wala na sila ngayon, tumigil na. Sana po ang buhay natin maging katulad ng aso na talagang nakita niya yung rabbit. Dapat every time that we worship God, nakikita natin si Lord, nararanasan natin. Para yung passion hindi mawala at hindi tayo tumigil sa pagmamahal natin sa Panginoon. Amen po? Amen. Sige po, let's be passionate. Maging ano po tayo sa ating pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Hindi ko po kayo pinipilit dahil ako nagturo. Ito sinasabi po talaga ng Panginoon dahil ito po yung dapat natin ginagawa. Amen. Bilang anak ng Diyos. Yes. Kahit ako nagtuturo, habang gumagawa po tayo ng mensahe, ganyan din po ang ibang nagtuturo dito. Tinuturuan po kami ng Panginoon sa mga tinuturo namin sa inyo. Bago po namin ibigay sa inyo, kami muna ang umiyak. Yes. Hallelujah. Sige po, mag-express po tayo ng ating worship kay God. God is good. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We bless your holy name, O God. We thank you, God. We thank